po ng mga TFT at saka ang gaganda, no? So, inaantay lang natin si Mami Shane. Ayan. Mami Shane, are you there? Para masimulan na natin yung ating screen record. Naka-screen record na po tayo. So, for today's live, guys, is siyempre, ito ay updates para sa inyo, mga founders. So, ito po yung nasa live ko ngayon ay mga founders po ng Department of TFT1. Sila po yung mga nagtataguyod ng branch ng prutas. Well, mag-start na tayo. Si Harry ba ay tao o hindi tao? Kasi hindi siya nag-open cam. Baka mamaya multo yan eh. Multo yata yan eh. Hindi naman. So, ano to ha? Kanya-kanya tong interview ha? Kasi hindi lang to interview. Ito may mga tinatawag nating question and answer, Q&A. And especially, siyempre, updates na rin ng inyong mga nasasakupan. Start na tayo dito kay Founder Che. Founder Che, ayan, ipakilala mo ang sarili mo. Ayan. Magandang gabi po sa lahat at sa 562 viewers. Ako po si Founder Che ng Team Mushroom Vegetables Branch Department 1. Okay, yun lang yun? Okay, sige. I have a question for you, Ms. Founder Che. Ano? Gaano ka nakatagal dito kay TFT? 9 months po. 9 months ka na. Bakit mo naman naisipan na maging isang founder dito? Dad, actually, hindi po naisipan. Sila po yung pumili sa akin na itayo po ako bilang founder at pinagkatiwalaan po nila akong maging founder sa team ng Mushroom. So, ayun po, taos puso ko pong tinanggap yun para po ako po yung sumunod na gumampan sa team ng Mushroom. Ano na yung Mushroom mo ngayon? So ngayon, Dad, yung team ko po is unstable po talaga pero andito po ako kasama po yung iilan ko pong officers na palagi ding busy pero kahit paano po ay ginagampanan po namin bumalik po sa pagiging stable ulit yung team namin at mautay-utay pong bumangon ulit po yung team. Ikaw ba'y Bigo host ng TFT Elite? Yes po. Well, paano ka nag-i-explain ng mga nasasakupan mo as about Bigo host? Ayun po, Dad, ine-explain ko po sa kanila yung pamamaraan po kung paano po at magkaroon po ng kahit paano ay malaking bagay po kung tutuusin yung pag-apply bilang Bigo host. Una po yung pagsali nila sa team or sa family po ni TFT at alamin po kung ano po kung paano po yung mga diskarteng ginagampanan po dito bilang Bigo host, yung pamamaraan po kung paano po kumita at kung paano po pagsikapan. Well, sa mga founders na tulad mo, dapat marami pa tayong malaman, lalo na po sa ating mga gagampanan bilang isang founders. Kasi alam nyo guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang pagiging isang founders talaga ay isa sa pinakamahalagang bagay dito. No? Kasi may sarili kayong team, may sarili kayong freedom, mayroon kayong sariling nasasakupan, na masasabing, ay, kailangan ko talagang gampanan to bilang isang founder kasi paano na kapag nasira yung aking team? Ano yan eh, kung sa fraternity guys, isa kayo sa mga chapter. So parang kung nasa chapter kayo ng bayan na ganito, ikaw yung namumuno talaga to. So syempre, kung ako naman yung nabigyan ng pagkakataon ng mga ganyang bagay, ay talagang ikakarir ko at higit sa lahat, hindi lang ako mag-i-stay sa ganyan. Para legit kayong lahat, para alam ninyong lahat ito. Huwag kayong mag-stay na kayo ay founder lang o nasasakupan lang ng TFT1. Sakupin nyo si TFT1. Hanggang dumating pag nasakop nyo na si TFT1, sakupin nyo ang buong TFT. Sa anong pamamaraan ng pagsakop? Yung pagiging palakaibigan natin dito sa TFT family ay isa sa makakatulong sa atin, lalong-lalo na kung gusto nating gamitin ang lahat ng member ng True Friends Together
para sa ating personal na interest. Okay? Para sa ating personal plan. Para sa pagbabago ng ating mga buhay kung gusto mo. Alam mo, ito lang, kaya mong baguhin ang buhay mo eh. Depende sa'yo. Depende sa pagiging founder mo, depende sa katulad mo, depende sa sarili mo kung magsisipag. Hindi po porket founders kayo lang dito, guys, ay nasasakupan kayo ng TFT1, under kayo ng Department of TFT1, o kaya naman nasa founders division lang po kayo. Sorry sa mga hindi pa po nakakaalam. Ang founder po ay isa sa mga haligi ng True Friends Together. Kayo ang nagtataguyod sa ating organisasyon kasi kung walang founders na mahuhusay na tulad ninyo, malamang ang isang TFT department ay wala. Kaya bilang sa TFT1 department kayo nababase, tulungan nyo si Daddy Juan. Alam mo mga founders, tulungan nyo siya. Kasi ayaw ko na dumating sa point na magsisi lang tayo sa huli. Nag-aksaya lang tayo. Nag-waste tayo ng time. Ang ginagawa natin dito is spend. Mag-spend tayo ng time para sa TFT1, sa TFT family. Siguraduhin ko yung in-spend ninyo na time na yon ay aanihin nyo. Pati na rin po yung effort. Lahat na. Yun lang yung Founder J. Last question para sa'yo. How to be you as a founder? Opo, bilang team ay simple lang. Simple na may respeto po sa kanila sa bawat isa. Okay, simple nga. Simple nga lang din yung sinabi mo. Okay. Sige lang. Sa bagay, ano yan eh. Attitude mo na yan eh. Wala na tayong magagawa dyan. Basta masasabi ko lang. Ang attitude ninyo guys or diskarte rin ninyo ay lahat po ay okay ha. Yung sinasabi natin na lahat ay okay. Attitude, yung mga nasa isip ninyo, ugali ninyo, at kung ano-ano pa, ay okay po lahat yan pagdating sa pagiging founder. Siyempre, may mga nagsasucess, may hindi. Pero kapag halimbawang yung ugali mo, yung diskarte mo ay hindi nag-success na bilang isang founder ka, baguhin nyo yun. Hindi ko sinabi baguhin, i-add nyo yung nakikita nyo sa iba. I-add nyo yung mga nakikita mong nagsasucess. Kaya sinasabi ko sa lahat ng department na nandito, in behalf of TFT family, na lahat ng mga department na nakikita ang TFT1 department kung ano na at ano na ba ang lakas ng TFT1, huwag niyong kainggitan at bagkus inyong halintularan. Hanapin nyo yung mga katulad nilang founders. Yan nyo. Kahit napakasimple ni Founder Che, magkakaiba ng ugali ang mga yan. Dito tayo kay Founder Harry. Yes, Founder Harry. Kakantahan po natin si Founder Harry nang hindi kita malilimutan para po mabuhay. Hindi kita malilimutan. Ang ating kapatid na nahimlay. Well, sige, dadako tayo dito kay founder ng Department of TFT1. Once again, Founder Dexter. Yes, Dad, introduce at ipakilala mo nga yung sarili mo. And shout out sa ilang viewers natin. 560 viewers natin. Ako nga pala si Founder Dieter, ang founder ng Team Silly, Branch of Vegetable, Department 1. At magpahilig, magpa-outfit check. Let's go. Dad, naka-upload tayo sa Facebook ha. Okay. Sa mga nakarinig ng outfit check, yun ay kasama po yung medyas, kine-check. Okay. Well, Founder Dieter, no? Boss Diet. Ganito kasi, siyempre, founder ka, alam naman natin. Ano ba yung may pagmamalaki mo sa pagiging founder ka? Sa pagiging founder mo? Ako bilang founder, may pagmamalaki ko is yung teams ko. Yung nasasakupan ko. Bilang sa akin, yun yung ipagmamalaki ko. Bilang isang founder, bakit ikaw ay isa sa mga malalakas na founder dito? Actually, ganito kasi yan. Yung teams ko kasi, pagka-recruit namin sa kanila or na-recruit ng ka-team ko, ang number one na inaanogad namin dyan is yung unity. Yung pakikipag-usap,
pagkakaroon ng unity sa bawat isa, yung kahit sino kausapin nyo, kahit basta TFT, makipagkaibigan kayo, makipaghalubilo kayo, basta lagi nyo lang tatandaan What is yung your rules na plan to your team? na wag niyong The kakalimutan. end of the day. Kapag dumating na yung What is point my na plan to? ano yung plan mo? Ang plano ko is lahat sila is marating lang, hindi lang yung narating ko is mas marating pa nila yung mas mataas pa sa parang pinakamataas. Parang ang gusto ko sa mga ka-team ko is marating nila yung example, si Tibers. Dati si Tibers member lang na naging founder. Tapos ngayon, naging crown na siya. Ganon yung gusto kong mangyari sa kanila na lahat karanasan nila dito sa TFT department. Yes, correct. Exactly yun, guys, sa mga hindi pa po hindi lang po sinasabi ko is yung kumita. Maganda na rin yung sinabi ni founder, the diet kasi. I-experience nyo din man lang sana yung mga na-experience tulad ko. Tulad nila founder Danny tulad ng mga iba't ibang tao dito na ano pa ba yung mapapala namin? Hindi mo alam at hindi mo masusukat kung ano ang mapapala at makukuha mo if ever na ma-experience mo ang posisyon na meron sa iba, sa nakikita mo. Sana maintindihan nyo din yung sinabi niya. No? Well, thank you so much and very well said. Talagang masasabi ko ang TFT1 founders ng TFT branch ng parang I think mayroon kayong potential na maging isang mahuhusay na leaders sa ating organisasyon. The end of the day, magkikita-kita tayo. Founders ang kailangan kong makausap, and especially in private or personal kakausapin ko, lalo na sa lahat ng mga pagbabago at plan natin sa TFT family. Kasama ang inyong mga crown leader and head founder, especially TFT1 department. Yes, dadako tayo dito kay founder ng TFT, founder DMR. Kilala ko to, matagal na to sa TFT1 department. Yes, founder DMR. Let's go. Yes po, magandang gabi po, Daddy James. At sa iba po pong officer na nandito, ang Shawi po doon sa 566,000 po from viewers. Thank you. Yes, Dad. Ipakilala mo sarili Kabado. mo, Mami. Kasi wag kang kabahan. Kasi ano to ano bang tawag dito? Ito ay, isa sa mga makakadagdag sa inyo ng mga self-confidence. O di kaya naman ay lakas ng loob at higit sa lahat experience na ito kasi naka-upload ito The end of the day kasi magkakaroon tayo ng tinatawag nating face-to-face or Facebook interview live na kayo mismo na mga founders ang kakausapin natin. So syempre, kadalasan ang gusto ko doon is mayroon kayong maikikwento na alam naman natin na na-experience niyo. Huwag tayong magkwento ng mali. Huwag tayong magsabi ng hindi makatotohanan. Kasi mahirap mag-abuno, mahirap magbayad sa kung halimbawang mga nabanggit nating salita ay hindi naman pala totoo. So, pwede mo nang ipakilala ang sarili mo and how to be you as a founders and how many members you have. Gusto ko ganun yung mga ipapakilala mo dito, Mami. Go. Okay. Sige po, Dad. Okay. Good evening po sa lahat. Ako po si DMR, founder po ng Ginger. Ako po ay baguhan lang ngayon sa Ginger kasi po dati po ako nag-Techay that time. Naging isang founder din po ako pero iniwan ko na po yung Daddy RT that time. Ngayon po ay aking hawak is a Ginger po. Ngayon ang aking teams po ay tinayo ko na active is 21. Sa ngayon, nung nakaraan, that time na nagsisimula pa lang kami. And then, nung time na nito, pumasok is siguro nasa 20 pa or 19 na lang po yung nagiging active namin. Dahil sa hindi ko rin kagustuhan na may iba ay gustong umalis. Hindi naman natin po mapitigilan po yan. Ngayon po, bilang as a founder po, medyo mahigpit na mataray na sinasabi nila, pero mabait din at may puso rin ako. Kahit na sinasabi nila kahit marupok, pero nagpa-fight pa rin, lumalaban, para may taguyod din ang teams namin na maging matatag at maging matapang at magkaroon ng tiwala at respeto sa bawat isa. Ngayon po, ipinapano ko sa aking mga teams ang mga tungkol sa rules, yung 7 rules na yan. Pinapatupad ko yan sa bawat sa kanila.
Ngayon, kung hindi po nila kayang sundin yan, nasa kanila na po yan. Ngayon, kailangan lang po namin, kumbaga po, bawat isa man lang sa 7 ring rules na yan, masunod po nila. Unang-una na po dyan ang malasakit at respeto sa bawat isa namin. Ngayon po, sa ngayon, ang aking teams is lumalaban kahit na may pinagdadaanan kami sa bawat isa, sa pamilya, sa lab, o ano man po sa teams namin na hindi kakaunawan, inaayos namin ang bawat isa. Kasi kailangan po yan sa team namin. Bawat isa ay meron din po kasi sa amin na open-minded ang bawat isa, magkaroon ng panguunawa. Kailangan unawain namin ang bawat isa. Kailangan namin magkaroon ng isang respeto. Dahil kung hindi namin gagawin yan, mawawala ang bawat isa sa amin. Kumbaga, hindi na namin nire-respeto ang bawat isa, kahit ako. Yun po yun. Kaya kailangan po natin ng isa po natin na bilang isang nanay-nanayan nila sa aking mga anak-anakan, ako po ay lagi nakagabay sa kanila. Kahit ano man yung pinagdadaanan namin ngayon sa buhay ng bawat isa, maging ito'y sa bigo o maging ito'y sa mga reality namin, ay kailangan po din namin gabayan, unawa, at pag-intindi sa bawat isa. Yan lang muna po ang bibigay ko, Daddy James. Okay. Okay, ito real talk sa inyong lahat, mga kapatid ko. Nasa sa inyo. Yung mga, like for example, sinasabi natin, may umaalis, huwag kayong panghinaan ng loob sa mga yan. Alam niyo kung bakit. Magpasalamat kayo kasi as long na hindi kayo tumatagal ng napakatagal, ay nakikilala niyo na ang mga totoo. Nakikilala na niyo yung ano lang ang pinunta dito, nakikilala na niyo yung makakasama niyo ng pagmatagalan. Kaya, kung mayroon mga ganong senaryo, hayaan nyo lang natin. At kung nagkaroon ka ng 19 or 20 plus member active, napaka-special mo. Gamitin mo yung 29 and 20 members or 19 members na yan. Doblehin mo yan, nasa sa inyo, hindi kita inuutusan. Duty of responsibility mo bilang isang founder yan. At higit sa lahat, ikaw din yung makikinabang yan eh. Ako, sa totoo lang, I'm not wasting my time. Kung ako isang founder na tulad mo. Alam ko kami ay nasa founders division. Alam ko kami ay may sariling team. So gagawin ko yun. Ayaw ko na, dahil aalis na sila, wala na, parang mag-ano ka na lang din. Ano lang yan para kang nag-build ng isang malaking bahay tapos hindi mo tinitibayan ng pundasyon. Siguradong mabigiba lang din yung bahay na yan. Kaya sana sa lahat po ng mga dumadanas ng mga founders dito sa TFT Family, sa mga hindi pa po nakakaalam, baka akala ninyo nag-iisa lang ang founders po. Hindi po. Ang founders po namin, kung gaano karami ang team, ganun po karami ang founders. Ang founders po namin ay mayroong 1,024 teams, kaya na binubuo ang True Friends Together. Kaya po kami ay may 1,024 founders. You can imagine na kapag naglaban ang lahat ng founders sa isang pangmalakihang event, pang ilan ka kaya founder? So syempre yun ang tatanungin mo. Kaya kung kinakailangan na mas marami pa akong matutunan, kung kinakailangan na mas marami pa akong magawa, kung kinakailangan mas marami pang sumuporta sa akin at magmahal, gagawin ko yun. Hindi yan pinagbabawal dito. Magpakilala, magpakasaya, magpakasikat, hindi yan pinagbabawal ni Daddy James. Maniwala kayo sa akin. Kaya kung mayroon mang sumisikat dito na founders at kinikilala at minamahal ng maraming tao, deserve mo yon dahil yun ang ginawa mo. Pero kung aasa lang tayo sa iba, aasa lang tayo sa mga kaibigan nating nandyan, aasa lang tayo sa ilang tao, kung hindi naman natin ipagpapatuloy yon, walang mangyayari sa inyo, guys. Hanggang dyan lang kayo sa pagiging founder. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. You much better na mag-live na dito sa TFT Family kung wala kayong mga pangarap. Sayang lang. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Kung gano'n. Basta ko lang sa inyo yun dahil gusto kong mayroon kayong plano. Lalo't kayo ay mga founders na nandito. Gusto ko yung plano ninyo ay ipinapatupad, ginagawa, minomonitor, at higit sa lahat, ginagawang motivation, at higit sa lahat, pinapangarap na matupad. Ganon po tayo bilang founders. Maraming salamat sa iyo, Mami, MDR. Dadako tayo dito kay Founders
Hustler. Hustler ka saan? Maraming mga ibig sabihin ng hustler. Nasa isip nyo ba ang nasa isip ko? Saan siya hustler? Hello po, Daddy J. Saan ka Hi hustler? po, Daddy J. Malaman. Hello, hi. Saan ka hustler, mami? Hustler po sa lahat, Charis. Ay, Diyos, Wala po, di. Hustler lang po. Wala lang, gusto ko lang maging yan hustler. yung mga ganun. tipo na nakakatakot. Kasi hustler sa lahat. Siguradong dominante siya sa lahat ng bagay. Pero well, yan yung tinatawag nating specialista. Siguro kung hustler ka rin sa pagiging isang mahusay na leader. Sige, pakita mo dito yan sa TFT. Let's go. Agahan ako din yun. Hello po, shouty po sa lahat ng viewers. 539 viewers there. Shouty po at sa lahat ng crowd na andito. Sa lahat ng founders, officers, down to members. Yun, shouty po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Founder Hustler ng Team Carrots. Ayun, yun, Daddy James. Hindi mo ba alam at makikita mo to sa video mo na sinom screen kita? So well, Grabe naman sa Zoom. founders, I need gusto ko lang malaman ilang meron na sa team, ilang merong members na sa team mo. Sa amin di mga around nasa 15 to up. Medyo ano siya kasi di pa-down tapos pa-up. Kasi before naging 20s kami. Pero ngayon naging Ano bang ginagawa medyo mo? nagpapababa kasi Anong ginagawa mo? Bakit napupunta ka sa 20 tapos napupunta ka sa 50? Pwede ko bang malaman? Bibigyan kita ng mga I mean, bibigyan yung kita ng nagre-recruit mga tip. No? nagre-recruit kami din. Mhm. Ay yan. Nung time kasi na medyo madami kami sa team namin na nagre-recruit. So, medyo nagpadami kami. Tapos minsan medyo sila like nag-ano sila ng bigo tapos nagda-down sila, hindi na sila nag-active or hindi na sila ganun ka. Nawala sila nawala na ng tuluyan. Kapag ganon, like for example, step by step tayo, no? Para hindi tayo, sinabi ko na yan din dati sa mga head founders or founders na nandito, lalo na kayo, kapag tayo ay nagre-recruit, tinatanong natin kung ano yung purpose nila, di ba? Kapag nagre-recruit tayo, what is your purpose na pumasok sa TFT family? Are you willing to join to our TFT family or kung ano-ano pa man? May mga sinasabi tayong ganyan. So kapag willing sila, sino yung maingay? Okay. Ngayon, pag halimbawang willing sila guys, siyempre pag willing yung tao na sumali sa atin, siyempre i-monitor na rin natin. Kung mayroon tayong nire-recruit kasi na tao, pinaparami lang natin sila at pagkatapos naman, hindi naman sila nag-a-active. So ano kaya yung purpose? Kapag ako kasi mayroong nire-recommenda ko kasi sa TFT Kapag ikaw ay niyaya ko dito, siguraduhin ko yung gagabayan kita, ilalakad, igagala kita para at least kahit papaano, before man kita bitawan, at before man kita tinatawag nitong palayain o hayaan, ay sisiguraduhin ko sa inyo na alam mo lahat. Gusto ko, alam mo kasi, kaya tayo nag-i-stay dito sa TFT family because alam nyo kung ano ang meron. Kaya hindi sila nag-i-stay kasi hindi nila alam kung ano ang meron. Dalawang klase lang yan Siguro yung pangatlong klase, kapag hindi sila nag-i-stay kasi broken. O di kaya napagalitan, hindi napansin, hindi nabigyan ng amor, o whatsoever. O di kaya naman na out of place. Ganyan lang naman yung mga senaryo na meron. So yun ang inyong pagpukusan. Ano ba yung sinasabi ni Daddy James na hindi alam kung ano yung meron? Ipaalam mo sa kanya. Igala mo, ipakilala mo si TFT sa kanya. Ganon. Sa 10 taong nire-recruit ninyo, kapag inaaraw-araw mong ganunin ang isang tao, yung 9 na tao mawawala, pero yung taong isang yun, hindi. Iyan yung tinatawag natin, kapag pumasok ka kasi sa eskwela, tinuturuan ka ng maayos. Kapag nakinig ka, ibig sabihin mag-aaral ka. Kapag hindi ka nakinig, ibig sabihin hindi ka mag-aaral. Ganon lang yung kasimple. Kasi hindi siya nabibigyan ng importansya. Di ba yung mga teacher kasi,
Yung mga teacher sinasabi nila, lagi nilang pinapriority ay ang mga taong sumasagot. Lagi nilang pinapriority yung mga taong tumataas ang kamay. Lagi nilang pinapriority yung mga taong honor student. Kaya yung iba dyan na hindi na po nag-aaral talaga kasi hindi nila nabibigyan ng importansya. Yun po yung totoo. Ako, asawa ko teacher, pero hindi ko sinasabi, hindi ko sinisiraan ang teacher. Sinasabi ko lang po yung sa na-experience ko bilang isang estudyante. Kasi ako, nung that time na parang binibigyan ako ng importansya ng aking teacher, nagiging masigasig ako sa pag-aaral. Pero nung mas may tumalino pa sa akin at may mas gumaling pa sa akin, wala na. Gila na lang sila. Kaya parang ganun lang din yan. Kapag nagkaroon po tayo ng members natin dito sa TFT family, please bigyan nyo ng importansya bilang isang magulang. Parang personal nating buhay ito eh. Isa kang nanay. Yung isa doon na anak mo, hindi mo binibigyan ng importansya porket bad yung bata. O di kaya salbahe. O di kaya pasaway. Palasagot, kung ano-ano pa. Binabando mo na siya. Pero ginagampanan natin ang pagiging magulang natin sa kanya. Sigurado naman na ma-appreciate niya at higit sa lahat, masasabi niya sa sarili, mayroon pa siyang importansya. Sana ganun po kayo, lalo sa mga members, kung bakit tayo nag-up and down sa mga nasasakupan nyo bilang mga nanay or founders, it because tayo lang tayo ng tayo. Masasayang lang ang oras ninyo, mapapagod lang kayo sa kakatayo, pero wala kayong nararating. Walang nagiging stable teams dito sa TFT family. Kung sino man po ang mag-i-stable teams dito sa TFT family, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makilala sa Facebook. Lahat-lahat ng mga pagkakataon at benefits na meron kay True Friends Together ay ipaparanas ko sa inyo. Dahil meron kayong stable team. Yun eh. May stable team kayo. Kaya nakikiusap din ako kay Founder Juan. O nandyan at in behalf of TFT1 Crown, sa lahat ng mga nandyan na nakikinig na Crown Department. Huwag niyong sanayin ang sarili niyong may favoritism kayo. Lahat ng founders na nasasakupan ninyo, 64 founders yan, 64 teams yan, at mayroong mga sariling tao yan, at may mga members at officers yan. Kapag ang isang founder at ang isang team mo ay hindi mo binigyan ng importansya, malaki ang nawawala sa iyo. Sa mga crown leader po yan ang Department of TF1. Bigyan nyo ng maayos na communication at pagmamahal, proper way kung paano nyo maging isang crown leader kayo sa kanila. Gamitin ninyo yun kasi alam nyo kung bakit. Kasi kapag nagkaroon kayo ng favoritism, maraming maiinis sa inyo, crown leader. Yan ang totoo. Maraming mawawalan ng gana. Baka mawala sa inyo yung kagaya ni Founder Che, kagaya ni Founder Harry, kagaya ng mga founders na nandito. Huwag naman sanang mangyari. Kaya dapat lahat ng pagbibigay ninyo sa pagiging leader, ibigay nyo sa kanila ng tama at pantay. Walang favoritism. Maliwanag po ba yon, crown leader? At ikaw naman, Mami Asler. No? Yung kulang sa'yo na yun ang pagpukusan mo. Kasi nag-up and down, up and down, up and down ka. Yan yung sinasabi kong ganyan ang nangyayari dati sa TFT1. Ganyan ang nangyayari dati sa ibang departamento. Up and down, up and down. Alam mo kung bakit? Kasi kontento na sila sa tinatawag na pag umalis, recruit. Pag umalis, palitan. No. May magagawa tayong iba. Kung halimbawang nasasanayan na natin yung mag-recruit kapag may umaalis, palitan ang mga umaalis, dagdagan natin ang tinatawag na bakit kaya umaalis? Yun yung i-search ninyo or i-ano ninyo, pag-aralan ninyo, bakit kaya umaalis? Ito, real talk lang, para at least legit ito. Ikaw, Daddy Juan, wala kang saysay, wala kang ambag, wala kang gagawin, hindi ka masaya, at higit sa lahat, wala kaming pakialam sa'yo, wala kang kwenta. You think mag-i-stay ka pa sa TFT family?
Hindi. Kasi wala kang kwenta, wala kang alam, wala kang idea, para kang naglalakad sa dilim na walang makita. Ganun lang yung kasimple. Yun ang totoo. Kaya sana sa lahat po ng mga nandito, tulungan nyo din naman kami. Tulungan nyo din sarili ninyo. Para at least kahit papaano, maging fair tayo. Kasi kung tuturo namin sa inyo, ituturo sa inyo ni Mami Hustler, igagala kayo ni Mami Hustler, tapos hindi naman kayo interesado, mapapagod lang si Mami Hustler. Pero walang mawawala sa iyo, Mami Hustler. Bakit? May nadagdag nga sa iyo kasi ginagawa mong hobby na yun eh. Ginagawa mong diskarte na yun eh. Nadagdag sa kaalaman mo at nadagdag sa teknik mo, okay? Yung mga ganon na hindi alam ng iba, na hindi ginagawa ng iba kasi kontento na sila. Yan yung mga bagay na mayroon kung bakit hindi nagiging okay eh. Kasi kontento na sila sa kung ano lang ang meron. Yan din ang gusto ko sa True Friends Together. Yan din ang gusto ko sa ating organisasyon na ito. Yan din ang gusto ko hindi ito tinatawag nating hindi ito ordinaryong grupo. Sa mga nagtatanong at ito po ay naka-upload sa Facebook account natin. At sa mga nakakarinig po ng mga sinasabi ko, ang True Friends Together po ay libong-libong tao. Ang True Friends Together po ay hindi ordinary. At kung sa tingin mo yung mga mukhang yan, mga ordinaryong tao lang sila. Pero pagdating sa TFT family, mga leader po yan na rinirespeto at ginagalang ng napakaraming tao. Kayo, barangay captain nga kayo sa barangay, 700 tao lang nasasakupan mo, talo pa kayo ni Founder Hustler. Yung 700 tao na yon, kinichismis ka pa. Yung 1,000 tao ni dito, ni ginagalang at nirerespeto si Hustler. O nasaan kayo mga kapitan? Diba? Yan yung mga hindi nila mag-gets. Yan yung sinasabi nilang, ano naman ang meron dun sa TFT na yan? Ay, dun ako kay kapitan kasi baka bigyan ako ng ayuda. Diba? Real talk lang yun, guys. No? Yan yung sinasabi ko nga, pag isa nakikipagpintuhan ako, hindi naman ako sa nagyayabang. Isa nakikipagpintuhan ako sa iba. Yes, meron kang isang nasasakupan, pero iilan lang, pero napaka-bossy mo. Akala mo Diyos ka. Akala mo hindi ka na nagkakamali. Akala mo hindi ka na yung tipo ng taong kahit kailan maghihirap. Yan ang pinaka-hate na hate ko sa lahat. Kaya ang alam mo, natawanan ko na lang sila. Kung alam mo lang kung sino si Daddy James pagdating sa Bigo Live at pagdating sa TFT, baka wala ka pa sa 1/4 kahit ikaw ay mayor pa. Ito, 10. Alam mo kung ilan ang fans followers ko? 386,000 fans follower yan. Yung aking friends na loyal friends ko, 10,000. Plus another dami account ko. Yung TFT na lang, gaano karami yan? Pero, wala lang. Ang tamang lang tayo, tamang tambay lang. Yan yung sinasabi ko sa kanila na, sige, magpaka-Diyos kayo, magpaka-bossy kayo, yung tipong ayaw magkamali. Sino dito ang nakakaranas ng pamamalakad ng isang crown na akala mo ang mga crown leader ay bossing? Okay. Akala mo yung mga founder nila doon, akala mo hindi na nagkakamali. Suplahin nyo, awayin nyo, inuutusan ko kayo, hindi karapat-dapat sa ating organisasyon yung feeling boss. Hindi karapat-dapat natin. Ang karapat-dapat sa organisasyon ng True Friends Together, kung ano ang inaatang sa inyong posisyon, ay gampanan. Parang yan parang isang kumpanya. Kung engineer ang in-applyan mo, engineer ka. Hindi ka may-ari ng kumpanya. Yung iba kasi nagiging may-ari ng kumpanya, Sus Maria sa Panginoon. Diba? Parang lang, parang ganun lang sa trabaho. Sana aware po tayong lahat. So, thank you so much, Miss Hustler, kasi nakadagdag tayo ng technique dun sa sinabi natin kung bakit may kulang. Yun yung kulang. Hindi lang sa'yo yun, kundi sa lahat ng TFT1 department yun. Sa lahat ng founders na nandito, lalo na ng Team Vegetable.
Team Beach Tabolya. Kung ano yung kulang doon kay Mami Hustler, baka nakakaranas din kayo niyan. Alam ko nakakaranas kayo. Na nag-up, nag-down, nag-up and down kayo. So yung nanggaling kay Mami Hustler na yon, magpakatotoo sa'yo sa akin, huwag kayong mag-hide na. Huwag niyong itago kung ano yung bakit nagkakagat. Sabihin natin kasi mapapagkwentuhan natin, magbibigayan tayo ng opinion at magkakaroon tayo ng topic about it na isa sa makakatulong sa atin. So ganun ang gawin natin. Kapag nag-recruit, kung willing makinig, bigyan ng importansya. At kapag binigyan niya na ng importansya, ano mo siya, pagalain mo siya, isama mo siya kasi alam niyo yung 24 hours na mayroon sa ating buhay. Sinisira lang natin sa pagmamarites. Hindi ko sinabing marites. Hindi ko sinasabi po na marites kayo, no? Alam mo yun, totoo lang. Ito, like for example, ako, imamarites ko si Boss R, no? Si Boss R, babaero naman yan, ganito. May mapapala ba ako? Meron pa pala akong gagawin. Inuna ko pa yung pagmamarites. Inuna ko pa yung paninira ng kapwa ko. Inuna ko pa yung pagbida-bida ko. Diba? Meron pa pala akong gagawin. Doon na muna ako sana. Yan ang meron sa TFT. Inuuna pa yung pagbida-bida. Inuuna pa yung pagchichismisan. Inuuna pa yung kung ano-ano. Pabida-bida doon. Tapos, ang dami palang gawain. Marami nun sa elite. Oo. Marami sa elite niyan. Ang bida-bida, ang dami-dami naman nilang gampanin, di nila nagagampanan. Ina-aware ko lang po kayong lahat kasi mapapanood ninyo ito sa Facebook. Salamat, Mami Hustler. Thank you so much. Sana, hindi ko sinabing yung diskarte na yun ay perfecto. Hindi mo pa nagagawa yun. I-try mong gawin. Yun lang. Hindi ko sinabing ako isang mahusay at matalinong tao at perfectong tao. Nobody's perfect but make a perfect. Kung mayroon tayong mga kakulangan, yun ang ating punuan. Huwag nating punuan ang meron na. Parang jowa lang yan. Naghiwalay kayo ng ex mo, humanap ka pa ng masigit sa ex mo. Yun, parehas pa rin mas loloko. Dapat ang hanapin mo, pag-iwalayan na kayo ng ex mo, yung kulang dun sa ex mo. Kasi yung kulang dun sa ex mo, kaya kayo naghiwalay dahil yun ay may kulang. Yun ang hahanapin mo para ikaw ay mapunuan. Punyetang yan. Hindi yung... meron kasi dito, nag-PM sa akin, Daddy James, ang gwapo ng boyfriend ko, masigit pa kasi dati, manluloko yun, tapos in-scam pa ako. Nung nakaraan, umiiyak-iyak kasi mas scammer pala daw. Umiram daw ng pambili ng gamot ng nanay tapos hindi na raw nagparamdam. Ang kami kong tawa. Kasi masigit pa yung pinalit niya dun sa ex niya Ganon po yun. Yun ang medyo pagkakaiba ng mindset natin. Ako kasi yung kulang dun sa nakaraan ko, yun ang aking pinupunan. Yun ang aking gusto. Para makompleto. Kasi na-experience mo na yun Like for example, si Mami Hustler ay halimbawa naging girlfriend ko marami siyang ginawa sa akin tapos naghiwalay din kami pero may kulang sa kanya na nandito naman kay Mami Kuela. So si Mami Kuela kahit masigit pa si Hustler sa kanya, mas pipiliin ko si Mami Kuela. Mapunuan ko lang at ma-experience ko lang ang kulang kay Mami Hustler nung kami pa. Yun yung kasi yun yung tinatawag na hindi kasi hindi ko mapaliwanag kasi iba yung utak nyo kasi utak nyo mga siraulo Siyempre, hindi mo ganun yung parang nakasanayan na tayo manood ng mga movie, ganito ganyan, yung mas nakakapagkilig, mas pogi si ganyan. Hindi ganun. Para sa akin, hindi ganun. Hindi ko kayo inuutusan. Ano ko lang yon, suggestion at opinion lang ni Daddy Kim. Hindi po ako sinabing gayahin nyo, gawin nyo. Kasi baka mamaya pag ginawa nyo, inuutusan ko kayo, hawak ko kayo sa leg. Ano to, bossing? Ganon. Next, dadako tayo dito kay Founder Sophie. Founder Sophie. Hello. Are you single or may asawa o may kabit?
Sa pinakagal po ng boses mo kasi parang yung boses mo parang tiyanak. May asawa na po ako. May asawa na. Okay. So, ilan ang anak mo? Ilang anak mo? Wala pa. Baog ba yung asawa mo? Hindi, ikaw ang baog. Hindi lang po pareha. Ano? Busy? Dito. Busy. Hindi lang po pareha. Pambira naman kayo. Anak, aanuhin mo ang yaman kung wala ka naman paglalaanan. Aanuhin mo yung, sabi nga, aanuhin mo yung bahay na bato kung nakatira demonyo. Parang ganun lang yan eh. Aanuhin mo ang yaman mo kung masama naman ugali mo. Aanuhin mo ang yaman mo kung wala ka naman paglalaanan. Aanuhin mo yung pera mo na yan. Well, hindi naman ako sa nakikialam sa buhay mo. Pakailamero tuloy si Daddy James. Hindi ako nakikialam. Sabi ko lang. Well, sige, introduce yourself. Pakilala mo na ang sarili mo. And also, ano bang klase kang leader? At higit sa lahat, ano na yung update sa team mo? Magandang gabi po sa 509 viewers at gayon din po sa mga kasama kong founders at sa mga officers and members na nandito po sa ating live broadcast. Kinakabadak sa inyo. Okay, ako po si Hani Sofia Angela Luis, ang founder po ng Team Walnut na dating Team Pipino po. Ngayon po, update ng aming team. Sa aming team po, meron po kaming 23 active members na may iba't ibang oras na nagpapa-oras sa amin. Tapos yun, actively po na sinusubukan na magkasama-sama every Friday bilang sa team efforts po namin ng attendance. At gayon din po, ang Team Walnuts po ay isang grupo na unti-unting lumalahok sa mga aktibidad dito po sa TFT1. Kagaya po ng magkaroon ng mas maraming taga-subaybay, manalo ng mga paligsahan at magkaroon ng mas malaking impluwensya dito po sa Bigo po. Yun ang sinusubukan po namin gawin sa araw-araw. At rin po kami, sa pag-organisa naman po ng mga miyembro, every now and then po, at least every day, meron po kami recruited members, newly members. Tapos, hindi rin po maiwasan na wawala rin po yung mga kasama po namin, po mga na-recruit. It's either financial, internet, at iba pang mga dahilan. Tapos, sa pagbuo naman po ng plano, kakatakot, kaya kaban ako. Sa amin po sa Team Walnuts, kahit pa paano po sa araw-araw, sinisikap po namin na magampanan namin yung mga tungkulin namin bilang officers. Tapos, nagkakandak din po kami ng mga activities po namin. Gaya po, halimbawa itong Mot-Mot days po, Mot-Mot namin sa 23, nakapagplano na po kami na magkaroon ng mga activities na sana po, iniimbitahan ko po ang bawat isa na magpunta po kayo at kahit pag-greetings po, kayo po yun, para ma-boost naman po yung aming grupo rin. Tapos may gumagawa rin po kami na estratehiya parang manalo sa OPK. Mayroon lang akong tanong, Mami. Nag-RC na rin po kami. May tanong lang ako, okay lang ba? Ano po? Bakit ka kinakabahan? Sa anong dahilan? At bakit? Kasi nakakakaba po kasi kayo. Ano? Kinakabahan po ako eh. Ngayon lang po ako naharap eh. Kinakabahan tapos natatawa. Sira ulo yata to. Alam mo yung tipong tawang-tawa ka, kabang-kaba ka. Meron bang ganun, guys? Ang alam ko sa kinakabahan, tahimik. Para nagkukumpuse siya o ano pa man. Ewan ko, pero wala ako nakikitang kinakabahan na tawang-tawa sa sarili. Pero alam mo, masasabi ko sa iyo, Mami, very well said. Isa ka sa mga founders na nakita ko dito na may pangarap. Dito sa live na ito.
Isa ka sa founders na narinig ko yung maging impluwensya, lumaki yung impluwensya, maging dominante. Gusto ko yan. Kasi alam mo kung bakit ginusto ko yan? Kasi gusto ko yung pangarap ko, ikaw ang tumupad. Gusto ko yung mga pangarap at plano ko sa TFT family, ikaw ang gumawa. Para sa iyo, because ikaw yung naghihirap. Well, you have 20 members at dahil sa mga kadahilan ng pinansyal, yung 20 members mo, doblehin mo pa. Ang lahat ng recruiter mo, pag nagre-recruit sila, ipalaganap mo yung tinuturo natin kanina kay Mami Hasler. Gagawa ng paraan ang mga walang pinansyal. It because meron ang True Friends Together, team, ano ba to? Team Onion. Ano ba din? Onion, coconut. Ano ba to? Hindi ko maintindihan. Parang bao kasi. Walnut, ayan. Walnut. Yung walnut na yan, yung Team Walnut, ay gagawa ng paraan ng lahat ng members. Kahit ako maging member mo, kung ganyan naman ang pangarap ng isang founder para sa akin, gagawin ko. Sa totoo lang. Ikaw yung kinakabahan, pero ikaw yung pinakamahusay dito sa department natin. Isa yan sa mga gusto ko, yung tibay, yung tatag, at yung tinatawag na pagkagusto. Kasi kapag gusto mo, anak, gagawin mo. Kapag ikaw ay sumuko ka, talo. Pero kung wala, alam mo yung gagawin mo na lang dito, may pangarap ka na, ang kulang na lang na gagawin mo dito is yung tinatawag nating ipapa-implement mo na lang sa sarili mo. Malayo pala yung mararating mo, anak. At huwag kang mag-stay lang ng nasa founders division ka lang. Yeah, although nasa founders ako. Pero gagawin kong maging dominante sa lahat ng 64 founders, sa lahat ng team, sa lahat ng department. 1,024 founders, kung ikaw ang pinakamalakas at pinakamasayang team at pinakamalawak at pinakamaraming achievement, sisiguraduhin ko sa iyo mararating mo lahat ng gusto mong marating. It because malaki ang impluwensya mo sa tao. You are a good leader eh. Ibig sabihin, dominante ka, malakas ka. Yan ay kung gagawin. Ako kasi I don't care sa lahat ng mga nagtatayo dito ng grupo at wala rin akong pakialam kung sila mayayaman sa akin. Pero yung totoo, mas malawak at mas malaki kami sa inyo. Yung inyong buo ay piso lang ng TFT. Pag nagpiso-piso kami sa salitang buo, masakit sa bulsa nyo. Sa amin, nangangati pa yung bulsa namin. Real talk yun. At sa dami na po ng natulungan ni True Friends Together, kumpara sa yayaman ninyo dito, wala pa kayong nagagawa. Totoo lang naman yun. Kaya sana, Mami Sophie, ako'y natutuwa sa iyo. Congratulations. Alam kong sa buong TFT1 department, lahat kayo mahuhusay. May kanya-kanya kayo. Pero ang akin, lahat kayo magsanib first sa lahat ng mga kakulangan. Magsanib first na yung kasabi ko nga kanina doon sa kakulangan, nakala nyo lang, eme-eme lang yun sa mga jowa lang. Yung kakulangan, yun ang punuan. Yun ang gawin. Kasi alam kong meron na sa inyo yan. Kompleto na kayo, may kulang, yun ang ating punuan para makompleto. Diskarte na hindi pa natin nagagawa. Kaya yung sinasabi natin na members natin na financial naman ang problema, sa kadahilanan financial, hindi dapat umalis. Nakapag-download ka ng Bigo, turuan mong maging isang may talent, mag-Bigo host, magsali sa event, makakapag-internet siya at makakasalamuhaw niya ulit si TFT. Kung financial problem lang ang problema sa iyo, baka mas doon ka pa makaipon because may talent ka. Pero kung wala kang financial na pagkukunan at nagbigo ka, tapos wala kang talent at nakanganga ka lang, ikaw ang gumawa ng path mo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong tinatawag na kapalaran sa True Friends Together. Hindi si Mami Sophie. Hindi kami. It because tamad ka. Nakanganga ka lang. Gusto mo lang, bibigyan ka lang namin ng pang-internet pero may talent ka.
hindi mo ginagawa, ay di magiging pabigat ka. Hindi kami nagtayo ng True Friends Together para may maging pabigat. Nagtatayo tayo ng True Friends Together para magturo. Yung tinuturuan natin ay the end of the day, sila mismo ang makakatulong sa atin. Tulad mo ngayon, Mami Sophie. Tulad ni Daddy Juan, tulad nila Mami Coela. Na the end of the day, sila na mismo ang nagtuturo sa iba, hindi na si Daddy James. The end of the day, sila na yung nirerespeto at ginagalang at minamahal. Hindi na rin ako. Bakit? Kasi yung mga, habang nandito siya, hindi niya inaksaya yung oras niya. Ako, sa totoo lang, Mami Kuela, how many times I told you, you are so beautiful. Lagi kong sinasabing maganda ka, mabait ka. Gamitin mo si True Friends Together. The end of the day, matanda ka na. Ilang taon ka na kaya? Like for example, you are now is 29 years old or 30 years old, brother. Ngayon, umabot ang TFT family, 30 years ka, nandito ka na sa 30 taon. Sa 30 taon, hindi mo pa binago yung buhay mo. As long na may TFT family, gamitin mo to. Really and real talk. Sinasabi ko yan, huwag mong aksayahin ang panahon ninyo as long na kayo nandito. Kayo mga lalaki, kagaya nito mga mukhang babaero at mga mukhang barumbado ng TFT. Especially sa Founder RJ at especially sa iyo, Founder Diet at kay Boss R. Pati na rin sa inyo, kay Boss S. Guys, alam kong kayo yung mga lalaking may hangarin. Hindi ko alam at hindi ko lang lubos maisip kung ano ang eksaktong nasa isip ko. Hangarin mo mambabae, hangarin mo ang lahat ng bagay. Labas ako doon sa inyong mga plan. Labas ako doon. Ang sa akin lang, bilang isang lalaki, guys, sa totoo lang, dapat kayo yung mas mangibabaw. Dapat kayo yung mas maging mahusay. Dapat kayo yung nagdadala. Dapat kayo yung nagsasabi, grabe naman si Boss RJ. Ang lupit pala nito, no? Nakikita niyo ba yung mga basagulero dyan sa labas ng Bigo Live na akala mo bida-bida? Nakikita niyo yun sa live na akala mo bida-bida, akala mo ang tali-talino, akala mo ang gagwapo. Oh my God. Pag dinadaanan ko na lang sila sa live, alam mo, tipo kinakausap na lang niya yung 2 taong naniniwala sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa iyong buhay yun, Mr. RJ, bilang isang founder at leader ka? Na yung 2 tao lang ang kanyang kinakausap sa live, piling bida pa siya. Alam niyo yun, yung tipong gano'n. Marami dito yung mga sikat dyan na sikat-sikatan, nga. Yung tipo na wala namang magawa sa buhay, na walang, kasi marami dyan. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko nababanggitin, kasi hindi ko naman kayo kilala. Nadadaanan ko lang. Nagko-comment lang ako. Si Founder RJ, okay? Si Founder RJ, bilang isang founder ka, Dad, mag-introduce ka muna bago ako mag-start. I-unmute mo sarili mo. Bilang founder na lalaki, dapat hindi bobo. Ako pa si Founder RJ from Department 1 sa team Pichay, team Bigsabol. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, guys, everyone. Hello, everyone. Today, RJ, ano ka bilang isang founder? Let's go. Sakit. Ano ang gusto mo gawin? Ay, Mami Casey, bumaba ka na dyan. Naka 400 ka na eh. Akit ko lang. Kami kanina mo dito, 0 pa lang.
Patalastas muna guys, patalastas. May ginagawa pa si Daddy James. Ang programang ito ay extend sa inyo ng rated No, speed. Ray, may dala ng hulog pa. Yan, let's go. Sige. Founder, pwede ka nang pwede ba ako tanong? Okay. Ayun, Dad. Ilang members meron ka? Ayun, Dad. Ilan? Ikaw ba'y umiinom? Ano yun, Dad? Di mo ba ako naririnig? Lasing ka ba? Wala akong marinig, Dad. Wala Walang marinig. Ngayon lang, ngayon lang. Okay, guys. Baka mamaya, ikala ng Facebook, ini-eme lang natin sa mga viewers natin sa Facebook, no? Naglalag po siya. Ikikwento ko lang po sa inyo ang pagbibigo. Kapag naglalag po, wala po tayo naririnig. So, imimute na lang kita muna, no? Kasi wala kang naririnig. Dito muna tayo kay last but not the least, si Founder Boss S. Busy siya. Saglit lang po at aking aalugin lang tong aking avocado fresh. Bakit ako umiinom ng avocado, guys? Avocado juice. Ito ay pampaganda pampataba ng puso. Kaya sa mga gusto ng avocado at mga paborito, mas tataba ang puso nyo. Kaya tumaba ang puso ko, mas marami na akong minamahal ngayon. Siyempre nakalive tayo ng Facebook. Unang-una, minamahal ko anak ko. Asawa ko. Kaya dumadami na. Mga kung ano nasa isipan nyo, ha? Lalo na yung mga may crush sa akin dyan, kagaya ni Kuela, kagaya ni Koisme, mga may crush sa akin yan. Pero sorry guys, ha? Hindi alam nyo naman, taken na ako. Kaya hindi ko na kayo pinapansin, ha? Sorry, ha? Medyo, isa na ba? Well, busy siya. Ito, last word, Daddy James sa inyo. Congratulations to all of you, especially from Department of TF1. Ang huling mensahe ko sa inyo guys ay sana pagbutihin nyo pa kung ano yung medyo natutunan pa natin. Dito yung kakulangan natin, gawin nyo na. At pagkatapos nun, pinapangarap ko na pangarapin nyo din ang pangarap ng number 9. Si Mami Sophie. Maging dominante kayong lahat. Maging malakas kayo. Ina-allowed ko at binibigyan ko kayo ng sungay. Sungay na pipwedeng hindi ipaluwag, kundi sungay na pipwedeng ipandepensa sa lahat ng bagay na meron sa inyo. Yes, Mami, DM. Yes, go ahead. Yan. Hello, Dad. Naririnig niyo po? Oo, pati tibok ng puso mo, ako ang sinisigaw. Dad, yung tulad kay Mami number 9, meron din no kaming plano about do sa Ipon Challenge namin. Sa aming team lang po yan ng Ginger. So, meron din kaming pinaplano about din sa live house din namin. About din yan para doon sa live house naman, para doon yung doon sa aming mga mot-mot at saka sa mga, limbawa, nangangailangan po sa amin ng mga ibang teams na kailangan po ng support. Pwede din namin din yun ibahagi. Yun namang sinasabi po namin Ipon Challenge, Dad. Para na sa Ginger, if ever lang po magkaroon kami ng mga halimbawa sa mga pamilya namin, o kahit panggamot man lang, pwedeng pandagdag na din yun. Correct. Kahit pa paano. Kasi hindi naman lahat is nagtatrabaho. Yes. At yung iba naman po kasi, halos siguro, halimbawa lang, kung kanila yung kaya, kahit pa paano, pwede yung namin yan. Kahit sa piso-piso man lang, pwede na po yun. Yun po yung bali ang nagiging plano pa lang namin sa ngayon. Sa ngayon po, magkakaroon pa rin kami ng meeting about dyan kasi hindi po halos pa kami gaano nagkaka-final na sa nangyayari namin plano. Yun lang po, Dad. Well, sa mga ganung plano naman guys, pero patalastas muna to. Paano ba dumila si Daddy James? Alam niyo may avocado pang natitira dito.
Masarap pala siya pag ganun. Bastos. Kunwari yun naman sa pera, makaganon siya. Pero silag na silag naman ulol. Ano mas naman pagdila ko na yan? Seryoso naman kayo talaga na idol. Okay guys, maraming salamat from Department of TFT1. Alam mo, 1 oras ako nag-screen record. Marami ako natutunan. At higit sa lahat, marami. Ang sarap i-upload nito kasi papanoorin ko ulit ito kasi ang dami kong mga naituro, natutunan at maraming nakarinig doon sa sinabi ni Mami Sophie at ni Mami. Lahat kayo magaganda kagaya ni Mami Hustler. Naku, hindi na nabanggit yon is hindi nyo malalampasan at magagampanan yung mga, ay ito pala yung kaisa-isang key or susi na kulang pala sa amin, no? Kaya Department of TFT1, branch pa lang po ito ng tinatawag naming gulay. Gulay branch pa lang po ito. Ito po ay 8 branch sa loob ng isang department. 64 teams ang nandito po. Okay? So, yun po. At medyo nag-e-echo ako kay kay Mami DMR. Kanina pa ako echo ng echo dyan. Kaya i-mute muna natin siya. Well, maraming salamat sa inyong lahat. At thank you. Lalo-lalo na po sa crown leader ninyo na napaka-supportive. Walang iba kundi si Head Secretary Koisme at ang ating Head Muse na si Coela. Pati na rin ang inyong Head Founder na si Head Founder Juan, Mami Jen, at lahat po ng crown leader ng Department of TFT1. Last na question ko para sa inyo. Kayo ba ay tumatayo bilang founder ng TFT1 nang dahil kay Daddy Juan o kay TFT1 o kay TFT teams or TFT branches? Mandami kayong choices dyan. Gusto ko lang malaman ang sagot ninyo sa baba. Kanino kayo tumatayo? Sa TFT1? Sa TFT branches nyo? Sa TFT teams ninyo? Sa TFT na si Daddy Juan? O sa TFT ninyong mga ground? Bakit kayo nagtatayo? Para for what? Kanino nyo idinidedicate yan? I-PM nyo sa baba, i-PM nyo, i-comment, babasahin ko. Mag-comment lang kayo sa baba. Gusto kong, hindi ko kailangan galingan nyo sa salita. Gusto kong ibigay nyo lang yung isang sagot sa akin. Habang didila ko muna ulit ng takip. Sarap naman ito. Ice cream yummy. Ice cream good. Okay. Para sa buong TFT, sa lahat ng TFT PAMD, para sa teams, tumayo bilang isang matatag na grupo, maging malawak ang departamento. Alam niyo, ang dami niyo sinabi. Tinatanong ko lang dito yung choices ninyo. Ang ganda ng choices ko. Kay Daddy Juan, TFT Daddy Juan, para kay Daddy Juan ba? Kay TFT1, or sa team nyo, or sa branches mo, or sa ano ba to? Sa sinabi kong pang-5. Basta 5 yun eh. O sa sarili nyo. I don't know. Sa team ko, simple lang dad sa TFT. TFT family all po. Wala akong choices doon na TFT, sa buong TFT. Wala akong choices doon. Daddy Puts eh. Wala akong choices doon sa TFT. So meron lang kayo sa sarili mo, sa team mo, sa branches mo, sa department mo, kay Daddy Juan. Yan lang yung pag-isipan ninyo. Sa TFT1 po, sabi po ni Founder Casey. Ayan. Isipin nyo kung bakit ko itinanong yan.
Isipin niyong mabuti, bakit ko itinanong sa inyo? Bakit kaya tinanong ni Daddy Jimson kung kanino kami tumatayo? Kung bakit namin ito itinatayo? Kanino namin ito dinidedicate? Siyempre guys, kanino nyo ito dinidedicate? Siyempre, unang-una, i-dedicate po namin ito sa department ng TFT1 department. Eksakto yun. Kaya kayo nagtatayo ng team ninyo ay para sa department of TFT1. Kasi alam nyo kung bakit sa department ng TFT1 nyo i-dedicate yung pagtatayo nyo ng team? Kasi po, kayo ang haligi or foundation ng building na tinatayo nyo. Diba? Kayo yung foundation, kayo yung pundasyon dun sa build na, alam mo, like for example, building si TFT1 department. So, sino dito yung mga pundasyon? Di ba kayong mga founder? So, i-dedicate po natin ang pagtatayo ng building na ito ay sa aming TFT1 department. Kaya kami nanditong mga leader. Kami ang haligi. Kami ang nagtataguyod na sumasalo, sumasakap, nagtatayo, at higit sa lahat nagpapatibay. TFT7 family all po. Sana all. Hindi. TFT1 lang ang tinatanong ko. Wala naman TFT7. Well, maraming salamat TFT1 department. Thank you so much. Ako ay nagpapasalamat. I-upload ko ito. Kasi ito hindi ko ma-upload sa Reels. I-upload ko lang ito basta sa Facebook ko. Okay, masaya na ako. Pati sa YouTube channel. I-upload ko na rin ito kasi gusto kong ito'y halintularan ng marami. Ganito na yung everyday kong content. Ngayon nakikita yung mga mukha nyo. Dapat kailangan paglalabas sa Bigo, hindi mukhang aswang kagaya nung buhok ni Mami Sophie. Hindi ko maintindihan kung 10 beses siya nag-reply. Okay? Marami pong salamat at hindi ko nakapanayam yung dalawang lalaki, si Daddy Boss Ar at si Daddy RJ. O yan, nakita niyo yung itlog ni Daddy Boss Ar. Boses, ayusin mo. Pakita ka pa ng itlog sa amin, wala ditong hotline. Kung magsipagbabaan na kayo, may tatanong ba kayo sa akin? Magkikita ulit tayo. Magkikita pa tayo. Kaya update ko pa naman kayo. If you have a question, walang problema. Sasagutin ko yan. Thank you, Daddy James. Thank you po. Kung wala na, magsipaglayasan na kayo kasi papatayin ko na yung screen record ko. Ayan. Yes, Mami DMR. Thank you, Dad. Yun lang po. Bye-bye. Okay, sige. Ice cream yummy. Ice cream Thank you, Dad. Thank you. Okay guys, papatayin ko na yung screen record. Siguradong ito'y